I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beshwa, hello sa mga Marcos loyalists and supporters, syempre sa mga OFW and mga Pilipino sa buong daigdig, shout out po. But anyway guys, meron tayong upload videos, updates, nakikita nyo yan. May 3 million ako na reward sa mga drug lords. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Jesus, hindi niya na sinabi na patayin sila. Dahil nga mga kababayan, dahil dito sa reward system na ito, pipilitin nilang patayin. Kasi malaki ang reward kahit labag sa kalooban nila na patayin, papatayin na lang nila dahil sa reward system. And then, i-report nila yan kay Digong na itong taong ito ay sangkot sa illegal na droga, o nanlaban, pinatay namin. O, diba? Siyempre, pag nasabi nila yung kayo sa harapan ni Digong na ito nangyari, bigay ka agad ang reward. O, ganun yan. O, diba? Hindi nila dadalhin ng alive kasi walang reward yun Ang may reward lang pag pinatay mo sila. Yun ang pagkakaintindi ko mga beswa. So dahil dito mga kababayan, sa reward system na ito, masisilip si dating Pangulong Digong kung saan nanggaling ang reward system. Kasi may nagsabi mga bes, base doon sa sinabi ni Garma sa Quadcom na isiniwalat niya, ang reward system ay si Digong ang nagfa-funding para lang kumitil ng buhay ng mga drug lord at mga user or sinuman. O diba, na supposed to be, pwede mo silang hulihin at ikulong ng panghabang panahon hanggang mamatay na sila sa loob ng kulungan. Ganun dapat. Pero ganun dapat ang maganda. Hindi yung forke nahuli mo mga drug lord, mga user, patayin mo na lang sila. Parang hindi yata maganda mga kababayan. Kasi wala yan sa Biblia Ang batas sa mundo, hulihin mo sila. Kaya nga may batas Mayroon tayo, the rule of law. Di ba? No one is above the law. Kailangan hulihin at ikulong ng for life in prison. Doon na sila matsugi. Depende sa sentensya ng mga user kung ilang taon yan. Hindi yung kitilin mo. Wala sa Biblia po yan. So dahil dito mga bes, na masisilip ang pera na kung saan galing. Yan po ang iimbestigahan ng Quadcom sa sunod na hearing. Although sinabi ng sinabi sa balita na medyo mahirap nga na imbestigahan itong Intel fund na ito kung saan nagastos or confidential fund, pero kailangan nilang alamin. Totoo yun. Kailangan yun. Siyempre involved dyan ang COA di ba? At natural mga kababayan, pag malaki ang Intel fund mo, na kailangan may kumpleto resibo po 'yun kung saan na napunta o saan mo ginastos, 'di ba? Kasi pera ng taong bayan 'yan So if ever na galing doon sa Intel fund ni Digong, mga kababayan, talaga namang masasabi ko siguro sa sarili ko, pinaka-worst na presidente sa kaysaysayan ng Pilipinas. Brutal Brutal yung ginawa niya. Lumabag sa human rights, sa totoo lang. Di ba? Alam nyo, minsan nasasabi ko sa sarili ko, ganun pala yun. Pag ang isang politiko tatakbo sa pinaka-higher position like presidente, kailangan pala mga kababayan, usisain pala natin, yung kanyang background, yung kanyang experience, 'di ba? Pero kung ang experience niya iisa lang wala siyang experience sa national hanggang local lang, parang hindi yata maganda. Kasi ito si Digong, ang experience lang nito local lang. So matatawag ko dito sa aking sarili, lack of experience pagdating sa pamumuno, sa paghandle ng
guys, no, pamumuno ng isang malaking nasasakupan like bansang Pilipinas. Tulad na lang yan, di ba? O tingnan nyo nangyari. Palpak yung war on drugs niya. Bakit? Dito ko lang siguro masasabi na kung wala pala yung reward system na ginagawa ni Digong, edi wala pala siyang mahuhuling mga drug lords. Hindi niya ginamit ang kanyang diskarte o kanyang idea or pamamaraan paano mahuli itong mga drug lords or mga user. Pero dahil ginamit niya yung reward system, basta-basta na lang na magtsuchugi ka ng isang tao kahit sabihin mo na hindi naman sangkot sa drug lord, gawin mong planted para sabihin siya ay isang drug lord. O di ba? Doon sa nangyari kay sino ba ito, kay di ba sabi ni Kerwin Espinosa, ginawa sa kanyang ama, planted yung ginawa nila. Katulad ni dating Senator Laila de Lima, di ba? Planted yung ginawa ni Digong. You see? Kaya dahil dyan sa reward system na yan, nagiging abusado ang ibang mga kapulisan. See? Hindi siya madiskarte, mga kababayan. Hindi niya alam ang pamumuno ng isang bansa pagdating sa war on drug. Napakasinungaling niya kasi sabi niya, nung siya nangampanya, gawin daw yung 6 months, mawala ng droga. Sus Mariusip, dekada ng droga. Pero depende sa iyo yung kung paano mo pamumunuan. Pero dahil ang ginawa niya, dinaan niya sa pera. Para lang mahuli ang mga drug lords. Di ba? Yung iba doon, hindi drug lords. Kaya, ginawang planted, pinatay na lang para palabasin na drug lord. Ayun, may reward system. Hindi tulad sa kay Pangulong Marcos Jr., hindi siya gumagamit ng reward system. Di ba? Ang ginamit niya yung kanyang matalinong kaisipan. Paano ang paraan, yung diskartehan niya, kumbaga, ano ang magandang idea para mahuli itong mga drug lord na ito. Di ba? Ginamit niya yung kanyang katalinuhan. Binibigyan niya ng briefing, in-instruct niya ang kanyang mga tauhan na ganitong dapat. Kailangan hulihin sila, na wag silang patayin. Ikulong yan. Di ba? Kaya nga ang daming nahuli ng mga banyaga. Nagpapasok ng mga illegal na droga sa Pilipinas. Kailan lang may nahuli na naman dyan sa NAIA. Milyon-milyon na shabu. Di ba? Kaya nga siksikan ang mga kulungan ngayon. Ang daming nakulong. Mga foreigner pa. Di ba? Kaysa naman tsuchugiin mo sila, may chance silang magbago. Give them a second chance. To magbabago sa kanilang pamumuhay. For sure. After 40 years, paglabas nila sa kulungan, magbabago, babalik sila sa kanilang pamilya. Ganun lang yun. At least nadala sila. Mahirap ang buhay sa kulungan Natural, malaking pagbabago. Hindi yung kitilin mo na lang yung tao kahit sabihin mo itaas na lang ang kamay. Hindi maganda po yun. Talagang pinaka-worst na pangulo ito sa kasaysayan ng Pilipinas, sa totoo lang. Talagang hindi ko gusto ang kanyang pamamalakad. Minsan masasabi nito, Senator Amy kasi inendorso niya sa Marcos Loyalist, kaya yun tuloy nakaupo So dahil dito guys, sa reward system niya, sisilipin ng Quadcom kung saan galing. Para kompleto detalyado, panoorin nyo itong sinabi ng News 5, courtesy ng News 5. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video updates. Bye. And babus, God bless Philippines. Eto na. Para sa mga nagdaang presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang may pinakamalaking alokasyon ng confidential at intelligence funds. Katunayan sa datos ng Commission on Audit, noong 2021 o isang taon bago bumaba sa pwesto si Duterte, 4.5 billion pesos ang ginasta niyang confidential at intel funds. Ang malaking halaga ng intel funds, posibleng ginamit umano bilang reward money para sa mga makapapatay na mga drug suspect noong war on drugs. Yan ang planong silipin ng House Quad Committee sa kanilang susunod na pagdinig.
Ayon sa co-chairperson ng komite na si Santa Rosa Laguna District Representative Dan Fernandez, nararapat lang itong silipin matapos ibulgar ni dating PCSO General Manager Regina Garma na sa Malacanang umano nang galing ang pondo noong Duterte drug war. There are operations being implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng Intel Fund. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Aminado si Fernandez na mahirap makita kung saan partikular na punta ang Intel Funds ni Duterte dahil maluwag ang liquidation process para rito. Kaya bubusisiin daw nila kung kailan inilabas ang bulto ng pera. Especially doon sa panahon na alam mo yung panahon ng may pinatay ng mga Chinese doon sa Davao di ba? Yung tatlo. Baka doon nanggaling, hindi yung moment na transfer. Para masagot yan, planong imbitahan ng komite sa susunod na pagdinig ang COA. Muli namang pinabulaanan ng tagapagsalita at dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte ang umano'y reward money. Diit ni Attorney Salvador Panelo, walang basihan para imbestigahan ang paggasta noon ng Intel Funds ng palasyo. Una na rin itong pinasinungalingan ni Senator Bongo na Presidential Assistant noon ni Duterte. Pinalutang din niya ang pagkakaroon ng parallel investigation ng Senado tungkol sa war on drugs. Pabor dyan si Senator Coco Pimentel. Para makapagtanong din kami ng sarili namin mga tanong. Kasi ganito kasi ang sa mga congressional hearings, kasama ang hearing sa Senate. Ang ganito kasi ang sa mga congressional hearings, kasama ang hearing sa Senate. Wala cross-examination Pwede nga mga senador, we will ask the cross-examination questions para matest po natin yung credibility ng witness. Samantala, 6 na personalidad ang kakasuhan ng PNP-CIDG matapos mabanggit sa Quad Committee kaugnay sa pagkamatay ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Kabilang sa sasampahan ng mga reklamong murder at frustrated murder, sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Nelson Mariano na umano'y kumontak sa gunman. Kakasuhan din ang di pa pinapangalan ng gunman. Gayon din si dating PCSO General Manager Regina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo, at ang dating nilang tauhan na si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tok. Iniimbestigahan din kung konektado ba ang pagpatay kay Barayuga sa pagpatay kay dating Tanawan Mayor Antonio Halili noong 2018. Gaya ng pagpatay kay Barayuga, isiniwalat din ni Garma na may mga pulis umanong sangkot sa pagpatay sa alkalde. Rinig nyo yun mga beswa, ang sinabi ng News 5. At hindi lang yan mga kababayan. Ito, tingnan nyo ito yan sinasabi natin. Dahil dyan, pag natukoy ng Quadcom kung saan galing ang pera na yan sa reward system na yan, sabi po dito guys, ito, money trail sa drug war ni Duterte susundan ng Quadcom. Naniwala ang mga leader ng House Quadcom Committee na matutukoy ang utak sa pagbibigay ng reward sa mga pulis na nakakapatay ng drug suspect sa pamamagitan ng pagtuntun sa money trail o dinadaan ng pera sa pamamahagi ng pabuya. Ayan nga ay reward system. You see, sabi ng People's Tonight, yan ang sinasabi ko anong kapalagayan yung mga kababayan? Well, abangan natin at subaybayan po natin ang issue na ito. Kasi, ayaw na natin mangyari ito sa bansang Pilipinas. Dahil napakaano ito guys, abusado sa posisyon nito. Ika nga, abusado sa powers. Ika nga, ang ibig kong sabihin, parang abusing of powers. Ginamit ang kapangyarihan para ginawa ang ganyang karumal-dumal sa pagpapatay ng mga drug user at mga drug lords sa pamamagitan din ng reward system. Kung hindi dahil sa pera, hindi ka makakahuli ng user. Kung hindi dahil sa pera, hindi ka makakahuli ng mga drug lord. Hindi mo ginamit yung sarili mong idea paano hulihin. Di ba mga beswa? Subaybayan natin ito. Ayaw natin mangyari uli ito. Kaya saludo tayo kay Pangulong Marcos Jr. dahil itong mga issue nito in the past, nabubunyag ngayon. Kasi fair ang batas sa Marcos administration. So yun mga bes, see you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.